Magandang tanghali na ba? Umaga? Tanghali na po pala. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, at lahat ng mga chairmans na nandito ngayon, cooperatives or korporasyon, at sa lahat ng mga national leaders. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan nila at ito yung mga magigiting na leaders natin na nasa harapan nyo. Sa akto naman po, ang aking hinihingi po sa ating LTO, ang ating bagong LTFRB na ngayon ay si Atty. Vigor Mendoza, humingi po sana ako ng tulong sa kanya about dun sa mga verification natin, sa mga confirmation natin, at dun sa mga clearance of accounts na napakalaki na binabayaran natin. At hinihingi ko po sana, wala pa kasi siya dito, at pakalating sa kanya, na sana mag-forgive tayo. Payag pa kayo doon na yung mga clearance of account natin napakalaki at napakataas po. Kailangan po, hingin po natin kay Atty. Vigor, ating chairman ngayon ng ating LTFRB, na magbayad tayo ng 4 na beses sa isang taon. Payag ba kayo noon na tayo ay magbayad? Kasi sobrang mahal, may 50,000, may 30,000, doon sa mga extension franchise po natin yan. Kapag lumabas po yung mga extension franchise natin, napakamahal po. Yun po yung clearance of account na tinatawag. At doon sa mga verification naman natin, kaya nga naka-verify po, ang tagal po ng registration natin, nationwide po yan. Kaya tumatawag po ako at nanawagan po ako sa ating LTO, ating chairman na bago, sa Atty. Vigor Mendoza, na sana pabilisin niya po yung ating mga registration dahil marami na po hindi nakakapaghanap buhay dito. Yun po yung nagiging problema. At yung mga nanungotong na ating mga taga-LTO, sana patugunan niya po ito na matanggal po ito at bubihin po, lalo na po yung iba pa nating mga nagay-lagay. Kasi yung iba pong mga MOA ko, 40,000 po yung binabayad buwan-buwan. Ligal na ligal po yun, ha? Ligal na ligal. Kaya sana po, pag nandito po sa ating Asset Marcos, yun din po ang aking hihingin. Na sana po, huliin na po yung mga namumotong na taga-LTO at yung iba pa po mga yung MMDA natin, hindi naman po kasi perfecto eh. Kahit anong ganda ng ating mga LTO, ng ating mga MMDA, may mga tiwalig po talagang mga tao nila na nasa baba. At sana po matutungan po ito ng ating MMDA at ganoon po ng ating Asset Marcos na bago ngayon po, na nakaupo. At sana po, gumawa na po kayo ng inyong mga letter para i-consolidate na nila po yan doon sa LTFRB at LTO kung ano yung mga problema na makarating po sa ating mga asset ng LTO at ganoon din po sa ating bagong chairman ng LTFRB na ito po yung ating mga problema na napakatagal po ng ating mga registration. Kahit naka-verification na po, ang tagal po. Kawawa naman po yung ating mga operators at mga drivers na hindi po nakakapagbiyahe ng tuloy-tuloy po dahil 1 month, 2 months na po, wala pa rin po yung registration. At pag yung verification naman po, sabi nila, may bukang memo tayo, may memorandum circular na po tayo, na mag-verify lang po tayo. Ang nangyayari po, pag pinaparisto po natin, ayaw naman nilang tanggapin sa baba. Dahil wala pa daw utos sa taas. Yun yung nagiging problema. At sana po, matugunan po ito para sa ating mga operators nationwide at mga drivers natin. Yun po yung nagiging problema talaga. At maraming salamat sa pagdali nyo. At ito po ay para malaman nyo. At nandito po kami na nag-resign na po kami sa Magnificent Seven. Wala po na kami doon. At kami nahirap na rin po at siyempre, kung talagang tatanggalin naman po yung tao, di ba? Alam nyo naman po, kung tatanggalin po talaga si Chairman Guadis, ba't pa natin isisigaw? Yung tao naman ay nakatulong sa hanay ng transport sector, napakasakit po. Kahit naman po sa atin at sa inyo, na nakatulong po sa inyo si Chairman Guadis. Kung alam na po natin tatanggalin, ba't pa isisigaw? Yun na po yung aking hinanakit. At ako po ay umalis na po sa Magnificent Seven. Salamat po. Okay.